Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH. Shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang poster na ito, isang sulyap lang, ay sapat na para maging manhid at mahiyain ang sinuman. Bagamat gabi na, sunod-sunod na nagising ang lahat ng tao sa lungsod. Kasama ang mga taong sumilip sa bintana, pumunta sila sa buong lungsod upang tiktikan. Sa isang sandali, 70,000 tropa ay dumating mula sa lahat ng panig at nakaimpake dito na may sigla at sigla. Sabihin mo sa Dragon Elder na 70,000 troops ang handa at handang ipadala ng Elder anumang oras. Si Zuyan Shua ay lubos na nasisiyahan at may bahid pa nga ng pagmamalaki. Bagamat ang 70,000 tropa ay hindi elite na tropa, siguradong mahusay silang mga manlalaro sa lahat ng larangan. Marami silang naiambag sa pag-unlad ng lungsod. Ang kanilang individual na pagiging epektibo sa labanan ay talagang hindi kasing tapang ng mga elite na sundalo, ngunit ang kanilang kalidad sa pakikipaglaban ay napakataas, ang kanilang kakayahan sa pakikipagtulungan ay napakalakas, at ang kanilang disiplina ay mahusay din. Karamihan sa mga labanan ng grupo ay karaniwang mahusay na mga kamay. Masisilap na natin ang uso sa pagtitipon ngayon pa lang. Ang nakamamanghang kagandahan ay tumingin sa malawak na hukbo sa likod niya, at sa wakas ay tumanggo ng may kaunting kasiyahan. Ilan ang mga bantay sa lungsod? Sabi niya. Sa pagharap sa tanong na ito, nag-isip sandali si Zuyan Shua at sinabing, may mga 20,000 sari-saring sundalo. 10,000 sa 70,000. Nagpatuloy siya. Naguguluhan si Fu Tian at hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Total tinawag lang niya ang mga tao at mga kabayo. Ang Dragon Elder ay nag-aalala na kung pumasok tayo at ang proseso ay hindi maayos, kung si Aaron at ang iba ay makatakas mula sa libro at walang depensa sa lungsod, hayaan siyang makatakas. Mabilis na tumugon si Zuyan Shua. Tumanggo ang napakagandang dilag, ngayon ay nanghuhuli ito ng pagong sa isang garapon, ngunit kapag nalagpasan na niya ang linya ng depensa, katumbas na iyon ng pagpayag sa tigre na bumalik sa bundok. Natatakot ako na mas mahirap magkaroon ng ganoong pagkakataon sa kinabukasan. Tsaka kung papasok tayo at Otrez, at least may susando sa atin sa labas ng syudad para hindi tayo mabugbog ng iba. Hindi nasiyahan si Fu Tian at sinabing, mayroon tayong 70,000 mabubuting sundalo, 10,000 elite at isang grupo ng mga eksperto. May kaunting kakayahan ang Aaron, ngunit kung mayroon siyang anumang kakayahan, hindi ba siya mamamatay sa pagkakataong ito? Tumanggo din si Ye Shijun at sinabing, makatwiran ang sinabi ni Fu Tian. Hindi na kailangang magkagulo para sa napakarami sa atin dito. Ayon sa akin, kung ang lahat ng utak natin ay idiin, tiyak na papatayin nito si Aaron, hindi ko alam kung gaano ito kalungkot. Ang kanilang psikolohiya ay napakasimple. Kung gusto nilang makakuha ng Aaron, mas maraming tao, mas mabuti. Kahit na ang pag-asa lamang sa momentum ay maaaring takutin ang Aaron na yumuko sa lupa at humingi ng awa, na kung saan ay ang pinakamahusay. To deal with a smart enemy, we should not only have a smart brain, but also have a comprehensive strategy. Otherwise, once na hindi na kayang makipagsabayan ng utak mo sa reaction niya, mapupuno ito ng mga pagkakamali at pagkukulang, para siya, maaaring samantalahin ang pagkakataong gawing tagumpay ang pagkatalo. Bukod dito, ang Aaron na nasa bingit ng kaligtasan ng maraming beses sa lahat ng paraan, at kahit na natapos ang napakaklasikong mahusay na pagbabago laban sa kalangitan. Bilang karagdagan sa pagiging matalino, dapat mo ring bigyang pansin ang kanyang panloob na mga kasanayan. Maaaring 2 beses sa isang pagkakataon ay swerte, ngunit 3 o 4 na beses ay tiyak na ang kanyang malaking potensyal at tunay na kakayahan. Alam ko na sa mata ng ilan sa inyo,
ang Aaron ay isang taong lupa lamang, iyon ay, ang tinatawag na kung gayon, ikaw ay puno ng paghamak sa kanyang pisikal na kalagayan at kakayahan. Pero ikaw yan. Sa aking utos at pamumuno, ang sino mang maglakas loob na magkaroon ng ganoong ideya ay maaari nang tumalikod at bumalik sa kanyang mansyon upang magpahinga. Ang mga salita ay nahulog, nakamamanghang kagandahan, tingnan ang lahat. Ang isang grupo ng mga tao ay sama-samang yumuko, lalo na ang mga taong lubos na nakakakilala sa Aaron, tulad ni Fu Tian, na gustong ilagay ang kanilang mga ulo sa kanilang mga bulsa ng pantalon. Oo, naisip nila minsan na kilala nila ang Aaron. Kung tutuusin, siya ang manugang ng pamilya. Gayunpaman, sa katunayan, ang mga pinakanabugbog ay talagang mga tumulong sa kanilang mga pamilya, kasama na noong sinabi pa lang ng sugo ng dragon. Sa katunayan, mayroon din silang pananaw ng paghamak na nakatago sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ngayon nahihiya akong tawagin. Well, dahil walang nagulat ng ganoong mga saloobin, ito ang pinakamahusay. Tianshu, dapat mong buksan ang pinto. Ang nakamamanghang dilag ay tumanggo na may kasiyahan. Sa oras na ito, tumingin siya sa librong nakasabit sa langit. Okay, dapat tumunog ang makalangit na aklat, at pagkatapos ay biglang sumisikat ang isang liwanag sa aklat at direktang sumisikat sa lahat ng naruroon. Ang sumunod na segundo, lahat ay naglaho sa liwanag, naiwan lamang ang sinaunang aklat, lumilipad hanggang sa langit. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa oras na ito, isang bagong araw ang tinatanggap sa mundo ng Tianshu. Gaya noong mga nakaraang araw, isang buong araw na nagsasanay si Ivory. Nang makitang malapit na ang takip silim, natanggap na niya ang kanyang magic power at planong bumalik sa bahay para magpahinga. Halos nag-practice na rin si Zeking doon. Ang kanyang kasiyahan sa paglago ng kasanayan ay napigilan na ang kanyang pisikal na pagkapagod. Sa oras na ito, plano rin niyang huminto sa trabaho at pansamantalang magpahinga. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng ilang hakbang. Bigla siyang nakaramdam ng hindi mapakali na premonition. Ngunit sa pagtingin sa paligid, tila naging kalmado muli ang lahat. Paano nila malalaman na sa oras na ito, higit sa 70,000 katao ang biglang lumitaw sa damuhan sa di kalayuan na parang mga banal na sundalo. Isang grupo ng mga tao ang biglang dumaong dito. Bago sila makahinga ng kanilang mahika, nahanap na nila sa di kalayuan ang mga kawayan at kahoy na bahay. Napakalaki ng bahay na gawa sa kahoy kaya ito ang kanilang pugad. Agad na bamulong si Zoyanshu na may pagkasabik. Ang nakamamanghang kagandahan ay bahagyang hinihigop, bagamat ang bahay na kawayan ay maliit at katanji tanging, ito ay dapat na malinaw na ang lugar kung saan ang mga mahahalagang tao ay nakatira. Inaasahan ko ang Aaron ay nakatira doon. Ang sugo ng dragon, ano ang gagawin natin? Hulihin muna ang magnanakaw at ang hari. Apurahang boses ni Fu Tian. Natatakot ako na ang haring Aaron ay hindi gaanong madaling mahuli. Kung ang mga sundalo ay idiin sa kanya ng mag-isa, siya ay napapaligiran ng kanyang mga tao sa kabilang direksyon. Sa oras na iyon, siya ay aatake mula sa magkabilang panig, na hindi pabor sa atin. Sabi niya, so ano? Tanong ni Yeshijon, kung sasalakayin natin ang kanyang kwartel at ang Aaron ay lumusot sa likuran ng ating hukbo, pareho tayong mahihirapan. Napakunot ang noo ng napakagandang dilag at nag-isip sandali, 50,000 tropa ang dumiretso sa kanilang kampo, na tiyak na direktang sisire sa kanila. 5,000 piling sundalo at grupo ng mga eksperto ang palibutan para sa akin sa bahay na kawayan. Paano ang natitira? Hindi naiintindihan ni Zoyanshu na mayroong higit sa 10,000 katao ang natitira ng walang gawain, hindi ko alam kung bakit. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng sinaunang aklat bago ka pumasok? May grupo din ng mga kakaibang hayop. Nasa labas ang kagubatan, naiwan ang mahigit 10,000 katao bilang paghahanda upang maiwasan ang pagsalakay ng mga kakaibang hayop. Malamig niyang sabi. Nang marinig ito, muling tumanggo si Zoyanshu. Bahagyang itinaas ang kanyang mga kamay at sinabing, ang sugo pa rin ng dragon ang maalalahanin. Malamig siyang ngumiti at sinabing, kung gusto mong makahuli ng tigre, kailangan mong maging handa. Kung hindi, ikaw ang magiging hapunan ng tigre. Pagkatapos ay uminom siya ng malamig, aksyon. Sasha, 10,000 tropa ang agad na nahati sa dalawang linya at dumiretso sa pag-atake.
Sa bahay na gawa sa kahoy, isang malaking bilang ng mga alagad ng misteryong alyansa, kabilang si Moyang, tulad ni Child Yu, ay nahulog sa isang estado ng antok sa panahon ng pagsasanay sa araw. Bagamat may mga taong nagpaplano pa ring manirahan saglit, ang iba naman ay handang maglinis at magpahinga. Hindi sila handa para sa isang sorpresang pag-atake mula sa labas ng mundo sa oras na ito. O, sa totoo lang, hindi nila akalain na may mga estrangherong papasok dito. Lalo na pagkatapos sumabog si Su Yingxia ng hindi mabilang na mga hukay. Maaaring noon lang nila naisip na may nangyari, ngunit simula noon, naniniwala pa rin ang mga tao na wala ng gulo. Kaya, pabayaan kung walang anumang mga sentinel, hindi sila handa sa lahat. Malinaw, ang kaaway ay hindi magkakaroon ng anumang awa. 50,000 sundalo ang palapit ng palapit sa Bamboo House, kumakalat mula sa lahat ng direksyon, pinalibutan sila, at patuloy na lumiliit sa linya ng depensa. Sa isang kisap mata ay palapit na sila ng palapit. Sa Bamboo House doon, naupo na si Ivory. Nang ibababa na sana niya ang kanyang espada ay bigla niyang naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso na sobrang abnormal. Ang hindi mapakali na mood na iyon ay tumaas din sa aking puso at lumaki ng lumaki. Matapos mag-isip, gusto niyang lumabas at tingnan, ngunit naalala niya ang mga salita ng mga dukha at kakaiba ng langit, kaya't hindi niya maiwasang tumalikod at umupo. Pero pagkaupo ng wala pang isang segundo, isang tumayo siya. Para sa ilang kadahilanan, siya ay talagang hindi mapakali na umupo at tumayo. Kalimutan mo na, kahit nasabihin sa kanya ni Tianjikyong muli, handa na siya, kahit na mas mabuti kaysa sa sobrang pagkabalisa ngayon. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang lumabas ng bahay na kawayan. Ilang saglit lang, may sumigaw sa kalangitan. May mga kaaway. Storytelling channel sa YouTube. Sa pagitan ng sunod-sunod na pagsabog, ang makapal na pader ng tao na napapalibutan ng 50,000 katao ay nagpasabog lamang ng ilang malalaking bakante. Ang katakutan ng kapangyarihan ng Dharma nito ay kamangha-mangha. Nandito na si Aaron. Nang hindi nakita ni Ye Shijun ang Aaron, puno siya ng galit, ngunit nang makita niya ito, mas natakot siya at napasigaw sa gulat. Gayunpaman, halos kasabay ng kanyang pagsigaw, isang puting figure ang lumipad sa pagitan ng ilang sunod-sunod na pagsabog. Mukhang hindi Aaron, sabi ni Zhu Yanshua. Napakalayo nito. Sa oras na ito, umuusok ang usok sa unahan. Hindi ko makita ang itsura ng isa't isa. Ito ay mula lamang sa figure. Mukhang hindi Aaron ang lalaking lumipad palabas. Pero sino kaya kung hindi Aaron? Wala pa akong narinig na super expert sa hanay ng Aaron. Malalaman man o hindi ni Aaron kung susubukan niya. Binawi ni Ye Shijun ang kanyang pagkagulat at tumingin ng diretsyo sa bahay na gawa sa kawayan. Kung ang lalaki ay Aaron, ang kanyang mga miyembro ng pamilya sa kanyang bahay ay dapat walang nag-aalaga. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa atin. Kung siya si Han Sanchen, mas obvious ang move na ito. It's an obvious encirclement and support. It's a better choice for US to beat around and take his family members. Pakinggan mo ang utos ko, ang mga piling tropang nasa tamang linya, ibaba mo agad ang bahay na kawayan. Woo! Tumunog ang busina, at narinig ng mga piling tropang malapit sa bahay na kawayan ang tunog. Sa oras na ito, nilakasan nila ang kanilang bilis at hinawakan ang bahay na kawayan. Matapos palibutan ito, nagkatinginan ang ilang tao sa pinto at dirdiretsong pumasok. Ngunit papasok na sana ako sa pinto, isang malaking kakaibang puwersa ang biglang bumangon palabas ng kwarto. Ilang mga tao sa pinto ay agad na tumalbog ng ilang metro, nahulog sa lupa at samukan ng ilang subo ng sariwang dugo. Hindi na nila nagawang magpumiglas. Sa kamakailang lindol, ang kanilang mga meridian ay ganap na nasira. Pagkatapos, isang figurang nakaputi ang sumugod palabas ng bahay na kawayan. Sa likod niya ay isa pang walang malay na figure. Nang ipihit nila ang kanilang mga kamay, hindi sila magalang. Direktang sumabog ang paligid. Ang mga elit na sundalo na nakapaligid sa bahay na kawayan ay direktang binomba bago pa man nila ito maaninag. Kahit na ang mga masters na iyon ay medyo napahiya sa oras na ito. Nagmamadali silang umalis mula sa pagsabog at hindi pinalad na maging malapit. Sila ay nasugatan o nasaraan ng loob upang pigilan ang Buddha na makalabas lamang sa putik na hukay. Kung palagi silang iniinsulto dito, ang mga ekspertong ito ay may bobomba ng grupo.
Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkatinginan sila at tila naghihintay kung sino ang manggaguna. Lahat ay hindi tanga. Kung mas mayaman ang mga tao, mas nagmamalasakit sila sa kanilang buhay. Siyempre, kung mas mataas ang kanilang mga nagawa, hindi sila malilibre sa kaugaliang ito. Marami silang kakayahan. Naturally, maraming paraan para mamuhay ng maayos. Tanging ang mga nasa ilalim na walang pagpipilian ay walang katapusang sumugod. Nakatingin pa lang sa napakalaking hukay na may diameter na ilang metro ang direktang tinatangay ng hangin sa lupa, alam na nila na siguradong hindi maliit ang kabilang partido. Kung sila ay sumugod, ito ay walang pinagkaiba sa pagiging cannon fodder. Natural, lahat ay tumitingin sa iba at umaasa na ang iba ay mauna. Gayunpaman, sa pagitan lamang nila, ang puting figure ay bumagsak sa unang linya ng depensa kasama ang mga tao sa likod nito at napatay sa gitna ng pagkubkob. Nang makita ang ganoong sitwasyon, si Shijon, na nanunood ng digmaan sa hindi kalayuan, ay tumawag ng isang tuwid na selyo. Bakat, balde, lahat ng balde, ibigay mo sa akin ang lahat, o papatayin kita ngayon, sa kanyang galit na dagandong. Isang grupo ng mga eksperto ang sumugod sa kawalan ng ulirat, sa pagharap sa pagkubkob at pagsupil ng mga Panginoon sa likuran niya, halatang hindi natatakot ang lalaking nakaputi, pagtalikod niya. Inikot niya ang kamay at dirdiretsong tamaan, ang laking bola, nagmadali ang mga master na umatras, pagkaraan ng maikling panahon, maaaring maipasa ito ng batas. Hindi ko alam kung sinong malas na lalaki ang hindi makakatakas, direkta siyang tinamaan ng totoong bola at tumama sa lupa, sa pagsabog. Kahit ilang metro man lang ang layo ng bahay na kawayan ay kalahating natangay ito sa pagsabog, hindi banggitin ang malas na lalaki sa gitna, natatakot ako na naging pulbos on the spot at hindi man lang nagdala ng anumang resido. Nang makita ng isang grupo ng mga eksperto ang sitwasyong ito at lumaki ng paulit-ulit, bumantong hininga sila na mabuti para sa kanyang ina na mag-flash ng mabilis, habang si Ye Shijon ay galit na galit, hinayla siya ng bahagya ni Fu Tian, tumingin sa mga tao sa hangin, at bumulong. Iyan, hindi yun, so, Ivory. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!